Biblia, Psalm 34 verse 11. Psalm 34 verse 11, the message this afternoon, the fear of God. Kining pagkahadlok nato sa Ginoo, mauni mo hatag nato tarong nga desisyon. No, og mauni sinugdanan sa kaalam sa mga batanon. If you want to have wisdom, no, to decide what is right, you need to have a fear of the Lord. Nga doon na kamoy respeto o kahadlok sa Diyos. Kay nasayod kita nga ang Diyos mo'y gamhanan sa tanan. O ang Diyos ato siyang alagaron, ato siyang sundon. Psalm 34 verse 11, ako nalay mo basa, Come, ye children, hearken unto me, and I will teach you the fear of the Lord. Let's pray. Our Heavenly Fathers, thank you, Lord, sa imo makanakan. And o Lord, daghan sa mga Kristohanon, dinhi sa church ako nakita ang ilang kahadlok nimo. The reason why, O God, we are here in the church to continue sa pagsimba kanimo in spirit and the truth because we have fear in you. We respect you, God, because you are the creator of this universe. Ikaw may naghimo kanamo. O dapat amo kang simbahon, amo kang alagaron. Lord, salamat sa imong pulong nga gatudlo kanamo may tungod diha kanimo. Lord, tabangi kami ang among kinabuhi, Lord, mahisentro sa imong kabubuton. Ug doon na kami pagrespeto diha kanimo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. No. Usbon ako the fear of God so that we will always make those decisions that please God. We can make right decision kung anaata tay kahadlok sa Ginoo. The problem is, kung walay ang tao ikahadlok sa Dios, dili siya mahadlok, mohimo og sala. Kaya nga unahuna, maghimo siya sala, murag okay lang, basta walay makabalo. Pero ang Dios doon na siya, ang Dios all-knowing siya, nakabalo siya sa tanan na atong gihunahuna. Kabalo ang Dios sa atong gihimo. Now, when God describes the unbelievers in Romans chapter 3, now one thing He says of their life of sin is that there is no fear of God before their eyes. Ato na mabasa sa Romans chapter 3 verse 18. Now, ang mga dili magtotoo, they don't care about God. Or other, they mainly care about themselves. They have not yet discovered that God judges their sins in this life and will judge their sins in the next life. They don't think that they'll be cast into the lake of fire. Wala sila magunahuna nga maimperno sila. Nor though they appreciate the horrors of hell, wala sila magunahuna unsa kang ngilngig kung maimperno sila. Because wa sila kakaton o kahadlok sa Diyos. Wa sila magtuo nga there is God. Nor the statement, it is a statement ningon diri, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Kuyaw kaayo ta kung maimperno ta, wala ta diya sa kamot sa Dios. Kuyaw ang atong kinabuhi kung ang Dios dili magaamo makanato. Now, do you truly fear God? Tinuod bagyod ka nga dunay kahadlok sa Dios? What does it mean to fear God? Sa may about pasabot sa pagkahadlok sa Dios? What will we do if we fear God? Sa may imong atong buhaton kung tinuod bagita nga nahadlok sa Dios? What benefits come to us of fearing God? O sa may mga benepisyo kung mahadlok ko sa Dios? Not what are some Bible character that feared God? So mao kana ang atong pagtun-an karon. I know this lesson di nato nimo man kining Sunday, maybe sa Thursday ako na ipadayon. Now, kinds of fear in the Bible. Unsa mga klase nga mga kahadlok na sa Bible? Una, holy fear. Kanang balaan nga pagkahadlok. Okay? Now, love and respect for the majesty and holiness of God. Holy fear, mauning mauning nagsugo kanato pag respeto sa Dios. Muna nga kung ang Kristohano naatay holy fear, muna mo simbag yun ta kay kabalo ta nga
dapat ang Diyos simbahon. There's something negative things kung dili ta mo simba. Kay ang Diyos nagsaad siya nga kung ato siyang unahon, iyatang dugangan sa maong butang. Because of our respect to God, because it is called Holy Prayer, muna ang Kristohanon, mag-faithful diri sa simbahan. So young people, dapat naakitay balaan nga kahadlok sa Ginoo. Aw na to in Genesis chapter 20, verse 11. Abraham said, because I thought surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. Now si Abraham, niadto siya sa Gigar. Niadto siya ni King Abimelech. O pag-abot niya dito, nakuyawan siya. Hadlok siya sa mga tao. Kaya iyang nabati nga ang mga tao dito, walay kahadlok sa Diyos. Muna, niingon na lang siya nga, isa kinsa man na imukuyog sa ako ng igsuon, si Sarah. Kaya hadlok siya, patyon siya sa mga tao, aron ilugon si Sarah. Kay si Sarah, gwapa. Muna, kanang mga asawa mo, gwapa. Kuyaw sad na, eh. Diba? Sabi pangasaon, Pastor, aw ka mo lang magbuot. Basta kung mga asawa mo, ingon sila, kung mga asawa ka, kunya gwapa, ada ko po nagasto, kay magpagwapa guna. No? So, mga young people, no? Ngitagin mo gwapa. Si Abraham, kuyawan eh. Isa, ibog, ganisa kong asawa karon, patay ko ani. Isa, kisa yung kuyog, siya, ako na igsuon. Namakak siya, kay ingon siya, because this land I know, ngawa ni kahadlok sa Ginoo, ganing, giprotektahan siya sa Diyos. Ilugo ng tayang asawa, ang Diyos may ni-intervene. Ang hari gapakita sa pananahon sa hilabti ng asawa ni Abraham. Di ba, patay gyud ka. Apiting kuyawa sa hari. Yung si Abraham, nganong namakak man ka. Oh, so kanang mga tao nga way kahadlok sa Diyos, di nakasiligan. Ha? Pamina mo. Young people, if you are going to mamili ka mo, banahon, asawahon, tanawa ninyo, doon na ba'y kahadlok sa Ginoo? Di ganing mahadlok, ganing musukol sa authority, sa ginikanan, dishonest, but-buton, ayaw gin mo anak. Kaya wanay kahadlok sa Diyos, mag-antos ka mo. Young people, tinuod ba yun nga nahadlok ka mo sa Diyos? Ha? Because I will tell you this, if you don't have holy fear, dili yun maayo ang dangatan sa inyong kinabuhi. Bisa kag how bright you are, how talented you are. The end of your life is destruction and misery. For example, Pastor, murag wag po ko'y kahadlok sa Ginoo. You need to pray, read your Bible, and have faith in God. And you need to ask, Lord, please, tagay kong kahadlok Ginoo. I don't want God nga malayo ko nimo. I don't want, Lord, nga di ko mahimong blessing sa uban. I don't want, Lord, nga my life ma-destroy sa yawa. Lord, please help me. Now, you can ask to the Lord. You can ask grace of God to have an holy fear. Now, in Acts chapter 9, verse 31, then had the churches reached throughout of Judah and Galilee and Samaria and were edified and walking in the fear of the Lord. They are walking in the fear of the Lord. And in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. O ato nakita dire, kung maglakaw ta diha sa kahadlok sa Diyos, ang church mo grow siya in numbers. They are multiplied because they have fear of the Lord. Kung doon na kahadlok sa Diyos, dili ta magpatakag buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Kamu mga asawa, kung nahadlok mo sa Diyos, respect your husband. And husband, kung doon na kay kahadlok sa Diyos, love your wives. Amen? No? Kanang atong asawa, wa na ilain tang asawa, ay, usarag yun, dapat, ha? Isa, murag nawa naman akong gugma, Pastor. Ayaw mong awat sa kalibutan, you don't understand what is love. Love, it is an action word. It is not based on your feelings. So yung akong asawa, magbagot mo sa ikaw no, mato kag Manila, dili din ka manawag, nakaabot na ka. Kay malimot ko.
Pero, basta di lang ko malimot, matawag, day, abot na ko. Ito, mga asawa, ayaw inyong bana, respetuhin ninyo na inyong bana. Because it's in the Bible. Ha? I-honor ang inyong bana. Pasalamatin ninyo ang inyong bana. Salamat ha nga, Kristohanon ka. Para mingon po ng imong asawa, salamat po ha nga, ikaw ang akong bana. Okay? Amen? Kaya kung mahadlo kunta sa Diyos, we need to obey God and this church will grow in numbers. Imo na tungod sa ilang kahadlok sa Diyos, the comfort of the Holy Ghost were multiplied in Psalm 34 verse 11. Come, ye little children. O mga bata ay magsaba. Paminaw mo mga bata. Hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. Mga bata, dapat magsimba ta, maminaw ta, di ta magsaba. Mga ginikanan, teach your children to fear the Lord. Anak, we are in the church. Ang simbahan, dili na dulaanan. Ang simbahan, maminaw ta sa pulong sa Diyos. Aron ikaw, panalanginan ka sa Ginoo. One day, si G.R. gamay pa, ako siyang giinan, anak, you need to have fear to the Lord. Kaya dapat mahadlok ka sa Ginoo. Tanan ganing iya sa Diyos, dapat magbaton ka og respeto. When you are in the church, behave, listen, because naadiha ang presensya sa Diyos. Ingon si GR, dili ko mahadlok sa Ginoo eh. Ngano mahadlok man ko? Basta no, gipaningot kong explain. Nganong di makamahadlok sa Ginoo? Siya, may man na siya gwakwak. Ginoo man na siya. Ambot pa sa puta, you need to respect God. Dili nang kahadlok nga, ay wakwak, tagan ka. Dili ko na ang Ginoo. Wala ka mong mga Kristohanon, ayaw ninyo ihadlok si pastor. Pantay mo, masuko si pastor, masuko. Mga bata ba, budagan, butay si pastor. Di na manumbag si pastor, oy. Ha? Saba dito, bantay ka ni pastor. Unsa man ko wakwak? Ganyan, anak, dapat mo anak ka sa simbahan, maminaw ka, di ka maglakaw-lakaw. Aron, panalanginan ka sa Ginoo. Sa una, magdaladala ko og kanang gwapo nga balay, picture. Diba? Sa una? Magdala ko kutsi, dindot nga lugar. Oh. Magbinutan ka, musunod ka sa Ginoo mo ni imong lugar, padtuan. Pakita na ko sa kong mga anak, o mga bata din sa balay. Napo ko picture sa Pineriso, no? Nangawala na to. Napo picture sa napriso, luoy ka, naputol ang tiil. O di ka mo sunod sa Ginoo, mo ni mahitabo ni mo. Para mga bata, mo yung siya, di ay, mo sunod ko sa Ginoo because, wa sila kabaloon sa benepisyo. Now, kung ang mga bata walay kahadlok sa Diyos, dako kay porsyento, tuwa na sa prisuhan. Wala man sila kahadlok sa Ginoo. So, parents, we must teach our children to fear the Lord. Give time to them, talk to them, read your Bible, explain them. Explain about salvation. Explain about when you walk to the Lord, dapat dili ka makakita kang kwarta o siya kung pangutano. Kung makakita ka mo kwarta, inani kadako, unsaon man ninyo, inyong taguan, kung nahadlok mo sa Ginoo, inyo nang iuli sa tag-iya. Amen? Pilar ka kabuk nato diri, kung makita mo kwarta, 1 million, iuli baka nato, no? Yan ay ngalan pag yun. Yan, gitaguan. Yan, giadto sa pulis. Yan, baptis na kita, maulawan ta, eh. Pero imong giuli, wow, pagkadako nga panalangin ni Ana. Pero di ko mayroon ka, pastor, ako gingin uli, makakita ako. Di ko mutuo ni Ana, kundi ka honest. Amen? Kundi ka mubayad sa imong utang. Di ko mutuo, Ana. So, kung doon natin kahadlok sa Diyos, mutsunod ta sa Ginoo. Naikwarta dili ato, atong iuli. Nga naman, kay doon ay Diyos nga nakabaluta nga mo bless ka nato. Doon ay Diyos nga mo balo siya sa mga maayong butang nga atong gihimo niya. Again, in Psalm 19 verse 9, the fear of the Lord is clean.
Kung you want to be clean, you need to have fear to the Lord. Kulang nimo, wala kay kahadlok sa Diyos. Enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Tungod sa atong pagkahadlok sa Diyos, limpyo ang atong kinabuhi. Dili ta magbisyo, kanuman, hadlok ko sa Diyos. Ang Diyos may akong gialagaran. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sinugdanan sa kaibalo. No? Ang uban, walay knowledge, walay wisdom because wala pa sila mahadlok sa Diyos. But the fool despise wisdom and instruction. God will give us wisdom kung doon na tayo kahadlok sa Diyos. So, importante kayo pagtudlo sa atong mga kabataan, pagkahadlok sa Diyos. In Psalm 111 verse 10, Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding. Have all they that do these commandments. His praise endureth forever. We need to have fear to the Lord. It's the beginning of wisdom and good understanding. Usahay dili ta kasabot usahay sa kinabuhi. Usahay dili ta kasabot sa dagan sa atong kinabuhi. Pero doon na kay kahadlok sa Diyos, imo nang masabtan. Natural na siya mahitabo. Imong matanaw ang future sa kinabuhi sa tao unsay ni ana. You have a good understanding if you have fear of the Lord. Kaning kinabuhi, dili ka ni swerte-swerte. Ito ba mo niya na? Ha? Doon na ni direksyon nga sundo nato sa pulong sa Ginoo. Kung ang kinabuhi, dili swerte-swerte, dapat if you want to have a good end of your life, you must start right. If you are doing business, kung gusto ka maayo ang linungdan mo, asinso ka, 5 years from now, 10 years from now, do it right. Pero dili nimo tarungon, wala nimo gitarong ang imong trabaho, ang imong negosyo, wa ginaayaw gipagunahuna nga kuang ka kanang maayo ang dangatan sa imong negosyo o sa imong trabaho o sa imong kinabuhi. Kung dili ka magtarong sa imong pag-eskwela, di ka magtarong sa Ginoo, adto sa eskwelahan, pagwa ka sa simbahan, backslider na ka, you don't care about reading the Bible, di ko makaingon nga pag humana kag eskwela, tarong ang imong kinabuhi, sumasayang ang imong pagkakristohanon, masayang ang pulong sa Diyos. You need to listen to the Word of God. You need to obey the Word of God. You need to learn to fear the Lord because it is the beginning of wisdom. Now, the fear of the Lord enable man to respect God's authority. And then the fear of the Lord is enable to man to obey God's command. And it is enable us to turn from evil. Why there are people that they are practicing evil things? They are doing evil. What is lacking? The fear of the Lord. But if they learn to fear to the Lord, to respect God, they will turn from evil and pursue true holiness. In 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So what is lacking to us? Kano di ta mosunod sa Dios? Kay watay kahadlok sa Ginoo. Kano di ta mosunod sa pulong sa Dios? Ug mao na hinungdan nga ang atong kinabuhi nagmiserable ta. We need to have fear to the Lord, holy fear. Now the believer has this fear of God, which is defined as the proper reverence of a child of God. Kanang pasabutan ng holy fear, mo ni reverence, pagtahod nimo sa Ginoo. For His heavenly Father, so that we obey God because we love Him for who He is. We love God, kay ang Diyos mo'y naghimo sa kalibutan, nahigugma siya nato first of all. Ato siyang higugmaon for who He is.
We obey Him because He is good and His plans are best for us. The plan of God, pinakamaayo. Amen? Ambot lang kung ang akong ginahuna nga plano. Sa una, di ko gusto magpastor. Daghang kong plano. Sigong reklamo sa Ginoo. Pero nakita na ako, mas maayo di ay ang plano sa Diyos. Amen? Ambot lang sa inyong kinabuhi, kumutuo ba mo na ako? Ang plano sa Diyos, maayo. Good. Kung mangita lang kag Kristohanon, ngayon mong mabana, may masawa, that's very good. Ang sayawa, pastor, adili na good. Yung luwas naman po ni pastor. Hindi mo akong magbuot na, kaya mga akong isulti nyo, maminyo kayo mo gan believer, ang ato lang yung i-pray nga makristohanon. Diba? Ha? No, pero siguruhon ganyo, that's your life. Ay mo doon ako, pastor, siya na ba? Inko, no, I will not decide for you, di ko mo decide para nimo. You decide yourself. My work as a pastor is to pray. Di sa kumutuoan na nga ang pastor magbuot kinsay asawahon, oy. Kinsay banahon, kinsay kurso. No. You have the Holy Spirit. Our work is to pray. Kay kung si pastor magoy nagbuot ani, si papa manggod, si mama manggod, mao na ni. That's your life. Ang among trabaho is to pray, to ask the Lord that God will help you, to guide you. No? Kung namin nakita inoon, musulti mi. Pero dapat mo atugay ka mo sa Ginoo. Kay delikado ka na. Ang point lang nako, dapat kita nga mga Kristohano, doon na tayo mutuo ta nga ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, pinakamaayo. Amen? Pamangoy gwapo diri pastor. Unsa mo nahalap mo? Wala mangoy gwapa dinhi. Naman po'y ubang simbahan sa parihara gihapon. Ampo lagin mo sa Ginoo, ha? Now, we respect Him because of His power to correct and discipline us. Ang Diyos, pag natay sayop, disiplinahon kita niya, bunalan kita niya. Pero, kung nabunalan mo, ayaw mo inag trials. Bunal na. Awan, maayo kayo. Pag-post na sa Facebook, pagsubok lang to. Pagsubok sa imong ilong. Hindi na pagsubok. Kung nakasala ka, ay na lang pag-post. Pangayo na lang pasaylo sa Ginoo. Laban lang. Pagsubok ito. Lami agyod. Tubagon nito pagsubok sa imong mata. Kaya sa kinabuhing Kristohanon, yes, doon ay trials. Pero doon na po'y bunal. Ay, nakasaka ka, ibunalan ka. Pasalamat lang sa Ginoo, Lord, imo gid kong anak kay nag-guilt. Pero pamina mo, kung nag-uulang ka, kaya nasapnan ka sa imong sala, that's something wrong with that. You like Judas. Para kag si Judas. Ang imong kagulaan, ngano nakasala ka sa Ginoo? Ayaw, ngano na buhat man ako to, nakasala ko, naulawan ko. Pagay pasaylo. Niya kuha ka, wala ka makuhan, wala ka masapne. Tuloy ang ligaya. Naunsa na no na. Ha? So, di na to, we need to decide what is right and wrong. So, respect Him. Atong respetuhan ng Diyos, di na ako nibuhaton. Kay, ako respetuhan ng Diyos. Kaya ang Diyos maayo kay nako. Usay, maingon ko sa akong ni Jem, unsa ka maayo ang Diyos sa atong kinabuhi. Look, those blessing nga gihatag sa Ginoo. We are not worthy to receive this blessing. No? Pagkanindot gyud sa plano sa Diyos sa akong kinabuhi. Every one of us, God has a good plan for you. If you obey God, if you do something for the Lord, if you give your life to the Lord, if sincero kasi yung pagkakristohanon, ibutang nimo doon na kay kahadlok sa Diyos, doon na kay reverence sa Diyos, doon na kay respeto sa Diyos, makita nimo lahira ang dagan sa imong kinabuhi. Amen?
Kung sa'yo magtanaw ta, ay yahay kay siya, kay guwapo. Bahalag average lang naong nimong, di ka guwapo. Pangalagad lang sa Ginoo. Ang kapaitan na, di pa ka guwapo, wa pa kay kahadlok sa Diyos. Ha? Kanang kagwapo, 10% na, 90% pagkahadlok sa Diyos. So kung dili ka gwapo, wa pagi kay kahadlok sa Diyos, gamay ra kay kag-value. Mga dalaga, paminaw mo, dapat doon na may kahadlok sa Diyos. Amen? Wa may amen. Amen? Dapat mahadlok to sa Diyos. Okay. Number two nga kahadlok, holy fear. Number 2, fear of unforgiven sin. This is the fear of the guilt of sin. No? Kanang doon na kay reverence sa Ginoo. Doon na kay respect sa Ginoo, that holy fear. So sa imong kinabuhi, nagbantay ka because doon na kay kahadlok sa Diyos. Doon na kung kay chance mo himong sala, no, I will not do that because of holy fear. Kini ikaduha, fear of unforgiving sin. Kanang makasaka, doon na kay guilt. Ilahana ni nga, istuhanon ka, anak ka sa Diyos. Romans 12:15. Romans 2:15. Which shew the work of the law written in their heart, their conscience also bearing witness, and their thoughts of men while accusing all else, accusing one another. You know, ang tao normal na mahasol. Kaya doon na sa konsensya kung makasala. Adam's fear of unforgiving sin when he sinned. Si Adan kung nakasala siya, nakabalo siya nga nakasala siya. In Genesis 3:10, and he said, I heard a voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Ang mga unbelievers, doon ay certain place nga, kabalo sila nga nakasala sila. Bisag wa pa na maluwas. Kanang ngawat sila, nakapatay. Pero wa sila kasimba, di sila mingon sala na. Okay ra na di mo simba. Pero kita mga Kristohano, doon na tayo, we feel that kung wala ta sa simbahan, kanang Domingo nakasala ta sa Ginoo, right? Pero ang mga unbeliever, doon na sila ay konsensya. No? Na doon na siya ma-feel nila because we translated that's the part of man, spirit, that's it is told to connect sa tao o sa Diyos. Now, si Felix, fear of unforgiven sin, and when he heard Paul, nagwali si Paul na si Felix, gibati siya kahadlok, na dili siya mapasaylo sa iyang mga sala, tungod sa pagwali ni Paul. Atong basahon Acts 24:25. Acts 24:25. As he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled. Kuyawan si Felix, kurog siya. And he answered, Go thy way, for there is time when I have convenient season, I will call for thee. He is not ready. Kuyawan sa when we preach the word of God, God will convict the sinner. Sometimes, ang atong una-una, di man ni mutuon ako ni mga tawhanan ni. Sayang lang ko, kinsa man ko nga mo soul winning, kinsa man ko nga mag-Bible study, kinsa man ko nga mo wali. No, you are wrong. When we preach the Word of God nagduna say power to convict the sinner. It is the work of the Holy Spirit. So, ang tao doon ay mubati sila kakuyaw. Doon na ganitay na dugay na, no? Last ba itong eleksyon, doon ay nidagan o nakadumdum mo ito, doon ay nidagag congressman ni Anisag Hapon. Diba? Abogado ni Anisag Hapon. Gidool ko niya na Asya kay yung sa pastor, niya nagdagan ni siya congressman sa atong distrito. Ikaw, okay, after sa service, ato siyang pasultihon. Pag-uman sa atong service, before ta mo lakaw, closing prayer, we have a visitor, he's running for a congressman. Can we ask him to come and speak kung sa iyang ikasulti? Abi ninyo,
Pagtindog niya, dagko kay sagsingot. Iyon siya, nanawag sa siyang amigo siya, abi na kung di ko pasultihon ni Pastor Ricky, pasulti man ay, kuyawa kay na ako sa lahi na gining simbahan, no? Di ko na siya mahadlok sa plaza musulti. Pero diri sa simbahan na feel niya ang kakuyaw. What's that? It is the work of God. Amen? Kinsa man ta kuyawan niya. Na ordinaryo ra makita ng mga tao. Pero isa grabe gina ko kakuyaw. Why? Kay ang Diyos na anato. Ang Diyos ma-feel nila the praises of God in this place. So salamat sa Ginoo nga na ang pulong sa Diyos. When you preach the Word of God. When there is naay panahon, share the Word of God. Don't worry about who you are because God is working in us. And it's the work of God to convict that person. No, dagat ang mga testimony. No? Mato ko sa ubang nason, makakita ko sa mga Pilipino nga naa sila mga Italiano nga magsimba. Ang atong missionary sa Israel, daghan siya mga Israelites nga member. Ako sang ipunod, why you get saved? Siya, because sa diyang gibasa niya ang Bible, gi-explain na siya, na-open ang iyang mga mata. And he understood the gospel. And ang iya kunong pagtuo, iyang gibutang ni Christ. Can you imagine? Lisod na maluwas sa mga Hudiyo Pero, ngano nahimo man na nila? Because ang ato lang is to speak, to deliver the message, to share the gospel, and it is the work of the Holy Spirit nga maluwas ang tao. Uban ninyo, murag imposible kay maluwas Pagtanaw ko sa inyo, imposible mo maluwas, di ko katuo. No, si Brother Larry, imposible ni maluwas. Imposible ni nga musimbag hapon, musimbag buntag. Imposible ka na. It only by the grace of God. Kamu sa una, magtanaw mo. Kaya mo, ganong sige silang simba diya, kapuya na Pero karon nakasabot ta sa pulong sa Dios, musimba ta, nga naman, gahom na sa Ginoo. Ada si Felix ganing, grabe dako kay ni katungdanan. Pero sa diha nga nakadungog sa pulong sa Dios, nakurog siya Una, salamat ta sa Ginoo. Na dunay kahadlok nga sa mga tao sa ilang sala, basig di sila mapasaylo sa Ginoo. Number 3, fear of judgment at Christ's second coming. Number 3, that the wicked will have fear and terror of God's judgment when Christ come. In Revelation chapter 11, verse 11, after this 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear upon them, it showed them. So inigbalik sa Diyos, dunay kahadlok sa mga tao. Grabe ang ilang kalisang. In Isaiah chapter 2 verse 19, and they shall go into the holes of rocks and into the caves of earth to fear the Lord and for the glory of His majesty when He riseth to shake the terrible earth. So sa pagbalik dahil sa Ginoo, no? Sa rapture, dayon, sunod, muna dayon to, mubalik na, kuyog ta sa Ginoo. Ang mga tao, kuyawan sila kayo. Hadlok sila kayo. Mutago sila. Kay kabalo sila nga, misupak sila sa pulong sa Diyos. Kay sila ilang gifeel, ang kaugalingon nila nga kaaway sila sa Diyos. Pero kita nga mga Kristohanon, ato na ang kalipay. Amen? Na inigbalik sa Diyos, dili ta magkatago-tago. Kay we know that we are saved. We know nga mibalik ang Diyos tungod kanato. Now, anita karon sa kaupat. Doon pa tayo 5 minutes na lang. Fear of authority. Now, ang Diyos nagtudlo siya niini, dapat doon na tayo respect for those in authority. In Romans 13:4, for He is the minister of God today for good. But if thou do which is evil, be afraid, for thou bearest not the sword in vain. Who is a minister of God, revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Ang authority gibutang na sa Dios aron do na tay kalinaw. Imagine ninyo kung walay tay pulis,
Kung naay tao diri mo anhin nato diri unsay buhaton, batuon ta, walay mo laban nato. So ato na silang gitudlo sa Biblia, we need to respect them. We need to compel them kanang ato silang respetuhan kay gibutang sila sa Ginoo as a minister of God, revenger of execute wrath upon him that do it. Doon ay mga relihiyon nga dili mo respeto og pulis. Ilagay membro, dili nila ipasundalo, dili nila ipapulis. Pero the problema, kung batuon sila, manawag silang pulis. O, di ba? Salamat nga naay gobyerno. Bisag atong gobyerno, usahay, kaya reklamo ang mga tao of corruption. Pero pasalamat na lang ta nga natay gobyerno. Dili ta pareha sa Haiti. Nagubot kayo kay ang gobyerno, walay kusog ang gobyerno. Pildi sa mga gang. Can you imagine kung ang gobyerno hadlok sa mga gang? Salamat ta na natin ato lang iampo ang nasa kagamahanan, nasa autoridad nga sila ang ilang kinabuhi, tarong sila. Aron ilang ma-execute ang maayo ang gobyerno, aron doon na tayo kalinaw sa atong lugar. Yung diri Romans 13:7, render therefore to all their dues tribute to whom tribute, in due custom to whom custom, fear from fear, honor to whom honor. And 1 Peter 2:18, servants, pasabot mga workers, be subject to your masters with all fear of authority. Gitudluan ta nga ang atong authority na imong manager, imong amo, o na ka nagpuyo sa balay, o aha ka nag-working, o na imong amo. Gitudluan ta sa Bible sa pagrespeto nila. Inato sila dauton. Nakasalat ta sa Ginoo. O that servant, be subject to your master with all fear. With all fear. Because it's in the Bible. You are committing sins against God. Kung nakakatrabaho, niya kaway respeto niya. No? Not only to good and gentle, but also to do to the forward. Dapat ito respeto, kahadlok sa atong mga agalon sa kalibutan kay sugo na sa Diyos. In Numbers 14, verse 19, only rebel not against the Lord, neither fear ye people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Ang Ginoo nagtudlo pod nga di ta mahadlok ni anang mga tao nga nagapugong nato, no? Nagasupak nato nga dili ta mo simba, di ta moduol sa Ginoo. Kung mababag sila, atong unahon ang Ginoo. But we need to respect the authority. Amen? Pero sa panahon na gani, nga diin sila ang mga naasa kuan nga mupugong nato sa pag-alagad sa Dios, di na sa tamo sunod nila. Kaya nagsulti ang Biblia nga ayaw mo kadlok nila. Kung kanon ka mo, kaning hadlokon mo, Ginoo na sad ang atong sundon. Kaning atong speaker, si Pastor Vic Serrano, ang iyang testimony kay konduktor man siya sa bachelor. Bata pa siya, konduktor siya dito. Pag Domingo, musimba siya. Unya, maingon ang iyang driver, kay muambak man siya basta Domingo. Muambak siya struck ba, kay musimba gid siya. Ingon siya, gitug-an na ka na ako, gitug-an ka sa tag-iya kay. Siguro, during the time, di pa dako ang bachelor, no? Ang tag-iya pa yung nag-manage. Kung imo gyapong himuon karong Domingo, nga muambak ka, di ka mo trabaho, kay pugson mo sa patrabaho, bisag di sa mo trabaho. Muadto ka sa opisina sa tag-iya. Antod, gisimba gyapon siya, no, pagka-Lunes, ni-report siya dito, kay dito kay batanon pa siya, dito ka. Kay wa gyapon ka mo tuo, giingnag di ka mo absent nya, musimba man sa Domingo man. Tubang sa tag-iya, giingnan siya. Ngano man yung Vic nga mo absent mangi kag Domingo? Insa sir, Kristohanon ko sir, pag Domingo god, sa Ginoo gud na, musimba gyud ko. Pero maayo siya record. Ingon ang tag-iya,
Kaya abi niya putbulo na siya. Ingon tayo, sukad karon, dili na ka konduktor, inspector na ka. Tanawa, na-promote siya nga naman. Ang tao kontrolado sa Ginoo ang iyang unahuna. Ang unahuna sa tagiya, kani mo yatong i-promote kay honesty, madloko ni sa Ginoo. Diba? Kung ang ato naging trabaho, pugsun na ta, paghimog di maayo, dapat Ginoo may atong sundon. Muna isulti sa Bible. Now, sa ikalima, sa wibis na nato ni ipadayon. Okay? Okay, daghang salamat.